Noon pa, pastor ako, 20 years. Ngayon, bishop ako, 5 years. Hindi pa ako nag-bishop, hindi pa ako nag-pastor. Gwardiya ako. Kung ano mang tanong sa mga tauhan ko, nasasagot naman sa wisdom na binibigay ni God. Oh, basta ang tanong ay tungkol lang sa problema sa gwardiya. Dito naman ay magtanong kayo tungkol sa problema sa basura, may solusyon na, Splendor. Sundin lang po natin ang mga nakasalansan ng mga problema, mga solusyon, problema at solusyon, nandun lang yun. Kasi ang problema, yun din ang solusyon. Ang importante nalaman ngayon ng management ng Splendor na tinatakel mo na ito sa YouTube. Isa rin po yon. Ang akin lang, maka-invite talaga ako ng 5. Although marami na akong in-invite, pero dapat sa Lunes ay talagang meron na akong ma-invite doon kasi doon nga sa OBAS, acronyms ng OBAS, yung letter U, unity, yung letter B ay belief, yung letter A ay action. Kailangan ma-actionan na para masolusyonan na rin. Yung letter A, sacrifice lang. Sacrifice lang po. Ano pa ang atin? Okay na ba yun? Hindi, nilista ko nga dito, dapat kung mayroong basura, dapat may hauler. Meron Tapos na. may kargador. Alam mo ang hauler niyan, Brad. Tapos mayroong tinatawag na MRF, yung MRF pagtatambakan ng mga basura. That's right, that's right. Humingi ka na ba ng permit sa barangay at mayor's permit? Kasi this is a business. Opo. So, kailangan mo ng mayor's okay. permit. Kumpleto yan kasi nakarehistro po yan sa DTI. Ang ibig sabihin, kung anong mga requirements, alam na ni engineer. Alam na niya yun kung ano ang mga ano. Salamat din, brother, sa palaala para sa mga ibang tao na wala pong nalalaman pa tungkol dyan. Siyempre, ang ating doon yan sa opisina lang yan, pero yung lugar na pagtatambakan mo, kailangan you indulge into tama ka, brother. business Ganito permit. yon. Pag natapos na ako ng 5 araw Tapos na meron ka seminar, bang pambili ng lupa para gagawing tambakan? yun na nga. Tama ka. Ang taga Bicol, sample lang to ha. Ang taga Bicol, nag-attend ng seminar. Nag-utiking na sila ngayong araw na to. Meron silang 100 hectares na bibilhin sa pamagitan ng ating butihing tagapaglikha ng ginagamit ng Diyos na si Engineer RRA. Bayaran po yun. Ang gagawin lang natin ay magsubmit tayo sa kanya ng mga papilis katulad ng plano, katulad ng LRA, tax declaration, yung katulad pa ng tinatawag na certification sa LRA, yung ano pang mga requirements dapat may submit doon kasi pag hindi yun ma-submit, paano makilos ang daming engineer doon gagawa, madali lang yun. Yun na nga ang katuwaan ko dito kasi kailangan pa nila ng isang engineer. Ulitin ko, pagpalala sa aking ninong na si Pastor Maximo L. Ganja, kailangan ka doon, ninong, engineer. Kasi civil engineer ka, project engineer ka rin. Pastor pa. Nakagagawa ka ng at mga nag-aatin doon, mga karamihan, mga born-again Christian kasi ilaw nga at asin ang mga born-again Christian. Lahat ng mga relihiyon na may takot sa Diyos, ilaw at asin. Matthew 5:13. Kaya kailangan natin na maging liwanag sa mga nadiliman na mga kaisipan. Magiging malasa. Okay. Magandang hapon po sa inyo. Salamat sa inyong pagpatuloy ng pakikinig sa ating speaker na si Brother Antonio Lagurin. At siya po ay patuloy tayong makinig dahil siya po ay umatin ng 5 araw. Salamat naman, Kuya Brother. Sa totoo lang mga kaibigan, ako po ay talagang binibigay ko na yung buong lakas kasi gusto kong marinig ninyo ng mabuti. Kailangan ko lang na pagpupunta na tayo sa, ano na ba tayo? Module 3, Module 3. Sa segment 3. Paputuloy po tayo mga kaibigan. Dito po sa aming pang napag-aralan, dito sa
araw na seminar ay meron tinatawag na residual waste, no, na basura. Yan po ang 18%. Yung direct recyclable, ito po yung 36%. Katulad ng tanso, tulad ng plastic, yan, ganyan. Tinutunaw lang nila uli yan para magagamit. Yung mga iba ay kung pwede pang gamitin din sa livelihood, halimbawa, buti na may takip, hugasan lang po yan, lilinisin para ilagay po doon sa kabuhayan. At sa ating pagpatuloy, number 2, organic waste. Yung iba, nagagawa na ng gobyerno na ginagawang pang-abuno. Dito rin sa atin, hindi lang pang-abuno ang nagawa niyan. Isa rin pala sa mixture yon na hinahalo doon sa gagawing matibay, maasahang plywood na kung bilhin mo sa mga hardware ngayon, 1,008, sa atin ay hindi ko kami binibintahan ha, 500 lang pesos. Bali, ang sukat niyan ay 4x8 by 1. Sa isang piraso yun ang ibig sabihin. Isipin mo, ang laki ng ang laki ng kabawasan. Hindi pa nga 4x8 by 1. Ano yun? Yung Isang plywood. Yung kapal. By 1. 1 ang kapal. Kasi mayroong 1/4, by 1/2, Tama ka. by 1. Pinakita sa amin actual na example. Pinatesting yon sa UP Diliman Engineering Department at pumasa naman. Kahit yung ginagawang concrete board na 5 klase, tinitesting din po yon. Binabasag nga po yon para makita yung loob. Alam niyo, nakita namin yung loob, pinagbasagan. Nandun pa, nakalawit-lawit yung mga tanso, pero ang tibay. Kahit ibagsak mo ulit, hindi talaga basta-basta mabasag. Maso siguro ginagamit doon. Yung plywood, ganun din. Pag ibagsak, hindi rin. Ang tibay talaga. Salamat po. Sa ating pagpatuloy, meron pa ba tayo oras? Meron pa. Yung product ay meron din tatawag Eco Concrete Cement. Ito na nga po yun. Lucy pa lang. Okay. Salamat naman Kuya Brother. Interesado kang makinig. Kaya ginaganahan din ako magpatuloy dito magpaliwanag mga kaibigan sa iba't ibang panig ng mundo. Kasi ang problemang binabanggit natin ay kabuuan. Hindi lang po sa Pilipinas. Kasi gaya ng sinabi ko kanina, mayroong 48,000 na landfill sa buong mundo. Hindi naman pala solusyon yon. Pasensya na po kayo kung nag-shortcut ako kasi ayaw ko kasing paligoy-ligoy pa. Ito namang ating Kuya Brother, napaalalahanan din ako kanina na para na rin akong nagseminar sa inyo. Pero sorry po, hindi ko kayo siniseminar kasi hindi pwede dito. Doon talaga sa opisina. Di ba? Kung ako nagtitiis na ang layo-layo ko, naglalakad pa ako ng 3 kilometro bago makasakay, dahil kung kunti ang pera, dahil nandoon yun sa huling litra ng ubas, sacrifice. Nagdadala ako doon ng mga abot ng aking makayanan mula sa puso, kung anong nadadala, dahil meron nga tayong nakasanayan na sakripisyo. Sa ating pagpatuloy, dito po tayo sa tinatawag na requirements, no? Ulitin ko po yung requirements. 1 by 1 picture na puti yung background sa likod. Isang piraso lang po. Ikalawa, 2 by 2 para sa form sa tinatawag na file ba? 2 by 2. Dalawa lang. Isang 1 by 1, isang 2 by 2. And then, ikatlo, seminar, siyempre. Sa loob ng 5 araw, from 9 to 4. Ganon, pwede na rin. Ngayon, kung ikaw ay may na-invite ng 5 at sila rin po ay nandoon na, pwede ka na sa seminar sa Sabado. Kasi yun na nga po ang pag-usapan tungkol sa mga permit sa iyong gagalawan na lugar. Yun na po. Nandun pa lang kami sa seminar sa pang-una ba?
So, babalik ka pa ulit doon. O pagka ano na po, siyempre, sa Lunes, loobin ng Panginoon, Hmm. mayroon ng magiging totoo doon sa aking mga inimbitahan, siyempre, alalayan ko sila. Oh.